Okay. Bilang isang leader, siguradong pamilyar ka sa esenang to. Hating gabi na, gising ka pa rin. Iniisip mo yung desisyon na kailangan mong gawin bukas, yung bigat ng responsibilidad sa team mo, tapos yung pakihamdam na parang kailangan mong hawakan ng mahigpit ang lahat para lang, alam mo yon, hindi gumuho. Pero hetong isang kabalintunaan na napansin namin sa mga materyales na binigay mo, habang mas sinusubukan mong kontrolin ang lahat, parang parang mas nawawala yung kakayahan mong mamuno ng may tunay na karunungan. Saktong-sakto. At diyan mismo tumatama yung mga sipi mula sa aklat na ibinahagi mo. Yung Surrender Leading Under God's Authority ni Chris R. Villases. At ang goal natin sa pag-uusap na to ay para busisiin talaga yung pinakapuso ng idea niya na ang tunay at epektibong pamumuno hindi pala nagmumula sa sariling galing, talino o diskarte, kundi sa isang bagay na parang kabaliktaran. Sa isang, kumbaga, radikal na pagsuko sa gabay at otoridad ng Diyos. Kaya ang misyon natin ngayon ay ito. Aalamin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsuko sa konteksto ng pamumuno. Kasi aminin natin medyo negative ang dating ng salitang yan, di ba? Pero susuriin natin kung paano ito, ayon sa aklat, ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang kakaibang uri ng kalakasan. Isang lakas na, nagbubunga ng katatagan, kalinawan sa pagpapasya at impluensyang pangmatagalan. Okay, simulan na nating himayin to. Unahin natin yung dalawang modelong inilatag sa aklat. Kasi malinaw na malinaw yung pagkakaiba eh. Sa isang banda, meron tayong tinatawag na ego-driven leadership. Ito yung leader na, bawat galaw ay galing sa sarili. Yung mga desisyon, madalas base sa takot, takot magkamali, takot sa sasabihin ng iba o kaya sa pressure. At ang influensya niya nakukuha sa posisyon, sa titulo. Sa pagiging boss, tama. At ang sukatan ng tagumpay, pagkilala, bonus, promotion, parang checklist lang. At ang sinasabi ng aklat, yung modelong yan ay, isang recipe for disaster in the long run. Oo, baka may short-term wins ka, pero ang dulo niyan ay burnout. Kasi parang sinasalo mo ang bigat ng buong mundo. Sa kabila naman, merong tayong spirit-led leadership. Dito, ibang-iba ang laro. Ang pagpapasya, hindi basta-basta. Dumadaan sa panalangin, sa pagkilatis o discernment. At yung impluensya, hindi ipinipilit. Hindi. Kusang lumalabas dahil sa tiwala at integridad na nakikita sa iyo ng mga tao. At yung sukat ng tagumpay, hindi na yung mga nasa checklist kanina. Hindi na. Ang sukatan dito ay yung epekto mo sa buhay ng iba. At kung nasusunod mo ba yung mas malaking layunin o purpose. Ang resulta nito, ayon sa aklat, ay hindi lang panandaliang tagumpay, kundi isang pamana na magtatagal, isang enduring legacy. Yung tinatawag nilang the illusion of control. Yung paniniwala na ako ang may hawak nito. Kapag binitawan ko to, guguho lahat. Parang nakakabit na yata sa pagkatao ng maraming leader yun eh. Paano ba yun ipinakita sa mga kwento doon sa aklat? May dalawang kwento doon na sobrang tumatak sa akin. Una, si Jonathan Alvarez, isang CEO. Siya yung tipo na self-made, napakatalino, charismatic. Itinayo niya yung kumpanya niya from scratch. Ang problema, sa sobrang galing niya, naniwala siyang lahat ng tagumpay ay dahil lang sa kanya. So nung dumating ang isang matinding krisis sa ekonomiya, isang bagay na wala sa kontrol niya, gumuho ang lahat. Bakit? Kasi ang pundasyon ng buong kumpanya at ng pamumuno niya ay siya lang. Nang siya'y manghina, lahat ay sumunod. Nakakatakot yun. Parang ang buong structure nakapatong lang sa isang tao. Tumpak! Tapos, yung isa namang halimbawa ay si Pastor Samuel, isang leader sa simbahan na sobrang dedikado. Pero ang mindset niya, kailangan ako ang gumawa ng lahat para maging perpekto. Mula sa pagpaplano ng sermon, pag-aayos ng upuan, hanggang sa pag-counseling. Lahat. Ang resulta, na-burnout siya ng malala. At sa pareong kaso ni Jonathan at Pastor Samuel, ang problema ay hindi yung kakulangan sa galing o dedikasyon. Hindi. Ang problema ay yung pag-asa sa sariling kakayahan, yung self-sufficiency, yung ilusyon na kaya nilang kontrolin ang lahat. Wow.
Dito napapasok yung solusyon ng aklat. Pero teka, yung salitang pagsuko o surrender, parang ang bigat pakinggan. Parang pagsuko sa gyera, di ba? Paano to naging kalakasan? Paano to naging solusyon at hindi kahinaan? Yan ang pinakamagandang tanong. Kasi nililinaw agad ng aklat, ang pagsuko dito ay hindi passivity. Hindi to yung uupo ka na lang at hihintayin mong bumagsak ang lahat mula sa langit. Ang eksaktong definition na ginamit ay, ito ay consciously yielding one's own methods, ego, and plans to the wisdom of God. Ito ay isang aktibong desisyon. Isang pagpili na sabihing, Lord, may plano ako, may diskarte ako, pero mas pinipili kong magtiwala sa karunungan mo kesa sa sarili ko. So hindi ito pag-upo lang, ito ay isang aktibong paglilipat ng tiwala mula sa sarili papunta sa Diyos. Oo. At ang pundasyong teksto na paulit-ulit na binabalikan sa aklat ay ang Proverbs 3.5-6, na sa mas modernong Tagalog parang ganito ang sinasabi. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang asa sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng ginagawa mo, isaalang-alang mo siya at siya na ang bahalang magtuwid ng iyong mga landas. Diba yung paghahambing kina Saul at David? Napakagantang paghahambing nun. Si Haring Saul, siya yung epitome ng ego-driven leader. Kumapit siya sa kontrol. Sa isang critical na laban, imbes na sundin ang utos ng Diyos na maghintay, gumawa siya ng sariling desisyon kasi natakot siya sa sasabihin ng mga sundalo niya. Pinairal niya ang takot at pressure. Ang resulta, unti-unting nawala ang kanyang otoridad. Sa kabilang banda si David naman, na hindi rin naman perpekto, malayo. Malayo sa perpekto. Nagkamali si David ng malalaki. Pero ang pinagkaiba nila, sa tuwing nagkakamali si David, ang una niyang reaksyon ay pagpapakumbaba, pagbabalik sa Diyos. Paulit-ulit siyang nagtitiwala sa direksyon ng Diyos kahit hindi niya naiintindihan. At ito yung nagresulta sa isang matatag na pamana. Yung pagkakaiba nila ay hindi sa anong galing, kundi sa kung saan sila umaasa. Alam mo, dito napapasok yung proseso na sinasabi sa aklat na talagang nakakuha ng atensyon ko. May isang pattern daw sa kung paano hinuhubog ng Diyos ang isang leader. Ito yon: calling, breaking, surrender, authority. O sa Filipino, pagtawag, tapos pagbasag, pagsuko, at saka palang darating yung tunay na authority. Wow, teka, yung breaking part, parang ang sakit pakinggan yan para sa isang leader, di ba? Kasi tinuturo tayong dapat laging malakas, laging may solusyon. Pero dito, parang sinasabi na kailangan ka munang masira. Ang hirap lunukin yan. Napaka-counterintuitive, no? Pero what's fascinating here is yung konsepto ng breaking o pagbasag. Ayon sa aklat, hindi ito parusa, ito ay paghahanda. Bago ipagkatiwala ng Diyos ang tunay na impluensya, madalas ay kailangan muna niyang basagin yung pag-asa natin sa sarili nating lakas, sa talino, sa karanasan. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Moses. Oo nga, prinsipe ng Ehipto, lahat ng training, nasaan niya na? Eksakto. Meron siyang royal education, galing sa military strategy, may koneksyon. Kung titingnan mo ang resume niya, hired na siya agad. Pero anong ginawa ng Diyos? Hinayaan muna siya sa disyerto sa loob ng 40 taon. Hindi yun paghihintay lang. Yun ay isang proseso ng unlearning. Tinanggal sa kanya yung pag-asa sa sarili niyang galing hanggang sa ang natira na lang ay ang pag-asa sa Diyos. At nung siya ay handa ng sumuko, yung sinabi niyang, sino ako para gawin to? Doon pa lang siya ginamit ng Diyos para pamunuan ng isang buong bansa. Yung pagbasag ay pag-alis ng mga maling pundasyon para maitayo yung tama. At yung tamang pundasyong na yan, direktang konektado sa susunod na punto, na marahil ay ang pinaka-core ng lahat. Ang pagkakakinanlan o identidad ay dapat mauna bago ang otoridad. Na ang tunay na pamumuno ay nagmula hindi sa tagumpay o posisyon, kundi sa isang matatag na pagkakakinanlan na nakaugat sa Diyos. May kwento doon sa aklat na talagang tumago sa puso ko, tungkol sa isang napakatagumpay na pastor. Punong-puno yung simbahan niya, pinupuri siya ng lahat. Pero sa loob-loob niya, may matinding kalungkutan at pakiramdam na may kulang. At isang gabi, tinanong niya ang sarili niya,
Kung bukas gumuho ang ministeryong ito, sino na ako? Grabe yung tanong na yan. At diyan na pumapasok yung konsepto na tinatawag sa aklat na received identity. Isang pagkakakilanlan na tinanggap, hindi pinagpaguran. Ang kultura kasi natin itinuturo na ang halaga mo ay base sa mga nagawa mo, sa mga tropeyo mo. Isang achieved identity. Pero ang itinuturo dito ay kabaliktaran. Ang pagkakakilanlan mo bilang leader ay hindi base sa kung gaano kalaki ang team mo o kung gaano ka ka-successful. Nakabase ito sa kung sino ka sa mata ng Diyos. Okay, so kung ang identity mo ay received at hindi pinagpaguran, hindi ba delikado yun? Baka maging complacent ang isang leader? O baka isipin niya, okay na ako, anak ako ng Diyos, hindi ko na kayalan mag-improve. Paano sinasagot ng aklat yung ganong klaseng pag-iisip? Napakagandang tanong yan kasi yan yung logical na takot, di ba? Pero ayon sa aklat, ang nangyayari ay ang kabaligtaran. Kung iko-connect natin to sa mas malaking picture, kapag ang iyong pagkakakilanlan ay tinanggap mo na at hindi mo na kailangang ipaglaban o patunayan araw-araw, namumuno ka mula sa kapahingahan o rest, hindi ka na namumuno mula sa insecurity o kawalan ng kapanatagan. Hindi mo na kailangang validation ng iba. So ang paglilingkod mo, nagmumula na sa kabuuan. Sa fullness. Yun! Mula sa fullness, hindi mula sa takot na baka may kulang sa'yo. Nagbabago ang lahat ng motivasyon. Yung pagnanais mong mag-improve ay hindi na para patunayan ang sarili mo, kundi para mas maging epektibong daluyan ng biyaya sa iba. Mas malaya ka, mas totoo. Mas malaya, gusto ko yon. Hindi mo na kailangang magsuot ng maskara. At dahil alam namin gusto mong magamit ang mga natututunan mo, heto na yung bahagi kung saan ginagawa nating praktikal ang lahat ng teoryang ito. Nagbigay ang aklat ng mga napaka-praktikal na tools. Simulan natin sa mga pang-araw-araw na gawi. Tinawag niya itong mga daily rhythms. Simple lang pero malakas ang epekto. Una, morning alignment. Bago mo pabuksan ang email mo o tignan ang schedule mo, magsimula ka muna sa panalangin. Isinusuko mo yung mga plano mo para sa araw na iyon sa Diyos. Sinasabi mo, ito ang plano ko, pero ang iyong kalooban pa rin ang masunod. Pangalawa, midday recalibration. Ito yung sandaling paghinto sa gitna ng magulong araw. Kahit 1 minuto lang, itanong mo sa sarili mo, ang mga desisyon ko ba kaninang umaga, galing ba sa kagustuhan kong magkontrol o sa pagsuko? Isang mabilis na check-in lang. At pangatlo, evening reflection. Bago matulog, magsulat sa journal. Ano ang mga natutunan mo? Saang mga pagkakataon ka nagtiwala? Saan ka kumapit sa kontrol? Ito'y para magkaroon ng kamalayan sa iyong mga patterns. Ang ganda nito kasi hindi ito tungkol sa performance, kundi sa awareness. At bukod sa daily habits, meron ding parang checklist para sa pagpapasya, yung Divine Decision Checklist. 3 simpleng tanong lang. 3 tanong na itatanong mo sa sarili mo bago ka gumawa ng desisyon. Una, naaayon ba ito sa kasulatan? Pangalawa, naglilingkod ba ito sa iba at sa layunin ng Diyos? At pangatlo, kumikilos ba ako mula sa pagpapakumbaba o mula sa pansariling interes? Sa totoo lang, yung pangatlong tanong, kumikilos ba ako mula sa pagpapakumbaba o pansariling interes? Yan ang pinakamahirap sagutin ng tapat. Madaling sabihin para sa iba, pero sa loob-loob mo, minsan para sa ego mo talaga yon, di ba? Yan ang killer question. Kasi nangangailangan niya ng matinding katapatan sa sarili. Pero yung simpleng pagtatanong pa lang niyan ay nagbabago na ng pananaw. At para naman sa mga mas malalaki, mas mabigat na desisyon, yung mga tipong career change, major business strategy, may mas detalyadong proseso. Oo, yung 6 na hakbang, hindi ba? Parang ang tagal ng prosesong yan, paano kung kailangan na mabilis na desisyon? Magandang punto yan. Ang sabi sa aklat, hindi ito isang rigid na formula na kailangan mong sundin ng sunod-sunod palagi. Ito ay isang framework para hubugin ang iyong karakter. Habang ginagawa mo ito, mas nagiging natural sa iyo ang paggawa ng desisyon na naka-align sa Diyos. Pero balikan natin yung 6 na hakbang. Una, prayerful framing. Idalangin mo muna ang desisyon. Pangalawa, scriptural meditation. May sinasabi ba ang Biblia na prinsipyo tungkol dito? Pangatlo, solicit godly counsel. Magtanong ka sa mga spiritual mentor mo. So hindi ka nagdidesisyon mag-isa. Mahalaga yon. Pang-apat,
Evaluate consequences. Isipin mo yung short-term at long-term na epekto. Ikalima, discern peace. Ito yung medyo subjective pero napaka-importante. Hintayin mo yung panloob na kapayapaan at kalinawan mula sa Diyos. Hindi yung peace dahil nakuha mo ang gusto mo, kundi yung peace kahit mahirap yung daan. At pang-anim, kapag malinaw na, take obedient action. Kumilos ka ng may pananampalataya. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng tamang desisyon. Ito ay tungkol sa paghubog ng isang karakter na laging nakaayon sa Diyos. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa akin, ang ipinapakita ng mga materyales na ito ay isang, radical na pagbabago sa ating pananaw sa pamumuno. Isang shift mula sa hustle and grind culture papunta sa isang trust and abide mindset. Itinuturo nito na ang tunay na otoridad ay hindi pala nakukuha sa pag-angat ng sarili, kundi sa pagpapakumbaba. At ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mas mahigpit na pagkokontrol, kundi sa pagbibitaw at pagtitiwala. Ang modelong ito ay hindi pala tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming skills o kakayahan, kundi sa pagiging mas handa at mas malalim sa pagpapasakop. Hindi ito tungkol sa pagiging mas magaling, kundi sa pagiging mas matapat. Kaya ang tanong na maiiwan sa iyo ay ito: saang aspeto ng iyong pamumuno ngayon, sa trabaho man, sa pamilya, o sa community, ang mahigpit mong kinokontrol, na marahil ay panahon ng isuko at ipagkatiwala? Ano ang posibleng mangyari kung ang pinakamalaki mong hamon ngayon ay haharapin mo hindi sa pamamagitan ng mas mahigpit na paghawak, kundi sa pamamagitan ng isang panalangin ng pagsuko?